Sa pagsisimula ng kwento ay isang batang lalaki ang pinapagalitan ng kanyang ama-amahan. Bukod doon ay ilang beses din siyang sinipa nito habang wala namang pakialam sa kanila ang kanyang nanay. Walang nagawa ang bata kundi mamaluktot na lang habang iniinda ang mga sakit na ginagawa sa kanya. Ang bata na yun ay si Mimori. Bigla siyang nagising sa pagkakatulog habang nasa loob ng isang bus dahil sa isinasagawang ingay ng dalawa niyang kaklase. Ito si Sogo Ayaka. Ang maganda at mabait niyang kaklase na kasalukuyang binubuli ng mapang-asar niyang classmate na si Oyamada Shoyogo. Sumunod namang ipinakita ang iba pa niyang mga kaklase na tahimik lang habang nakaupo sa bus. Kasalukuyan silang nasa isang school field trip ng mga sandali na yon. Ang iba niyang kasama ay natatawa sa gulong ginagawa ng dalawa habang ang iba ay wala namang pakialam. Kasalukuyan ding natutulog ang kanilang teacher kaya't walang pumipigil sa ginagawa ng dalawa. Hindi nakapagpigil si Mimori kaya't bigla siyang tumayo upang pigilin si Oyamada. Sinabi niya kay Oyamada na itigil na niya ang kanyang ginagawa dahil hindi na natutuwa si Ayaka. Hindi naman agad nagpapigil si Oyamada bagkus ay tinawanan pa niya si Mimori. Na-appreciate naman ni Ayaka ang ginawa sa kanya ni Mimori. Biglang sumingit ang isa nilang kaklase na si Kirihara Tokuto. Sinabi rin nito kay Oyamada na itigil na nito ang kanyang ginagawa. Hindi nagtagal ay tinihil na rin ni Oyamada ang kanyang pang-aasar kay Ayaka at bumalik na rin ito sa kanyang inuupuan. Naging tahimik na ang lahat at nagpatuloy lang sila sa pagbiyahe hanggang sa bigla silang maglaho at mapunta sa ibang mundo. Nagulat ang lahat dahil hindi nila alam kung saang lugar ba sila napadpad. Isang magandang babae ang nagsalita at binati sila dahil sa pagdating ng mga ito sa kanilang mundo upang talunin ang mga masasamang nilalang. Siya si Goddess Vicious. Sinabi niya na sa kanilang mundo ay nagsasummon sila ng mga bayani mula sa iba't ibang mundo. Bumaba ang babae at sinabi rin niya na 200 taon na ang nakalipas ng talunin ng mga nasummon na heroes ang grupo ng mga demon at ngayon ay muling naghahasik ng lagim ang mga ito. Hindi sila makapaniwala sa kanilang mga narinig kaya't marami silang naging tanong sa isa't isa. Nagsalita ang kanilang teacher at sinabi na maski siya ay hindi alam ang mga nangyayari kaya't mas mabuti kung pakikinggan nila ang magandang babae. Itinanong ni Tokuto kung ang dahilan ba ng pagsummon nila doon ay upang talunin ang mga demon. Sumagot si Vicious ng oo. Sunod niyang itinanong ay kung ano ang mangyayari sa kanila kung hindi nila gagawin ang ipinag-uutos nito na kalabanan ang mga demon. Sinabi ni Vicious na hindi sila makakabalik sa kanilang mundo kung hindi nila gagawin iyon. Sunod niyang itinanong kung ano ang mga paraan para makaalis sila sa mundo na iyon. Sinabi niya na ang reverse summoning ritual ay kinakailangan ng special element na tinatawag na Demon King Essence. Sinabi rin niya na may 2 paraan upang makakuha nun. Una ay kailangan nilang makuha ang puso ng Demon King na siyang source ng Demon King Essence at pangalawa ay ang pangungulekta ng Demon King Essence sa suot na kwintas nito. Pagkatapos nun ay lumuhad ito at nakiusap sa kanila na tulungan sila upang hindi sila matalo ng mga demon. Biglang sumingit si Ayaka at nakiusap kung maaari ba itong magtanong. Pinahintulutan ito ni Vicious. Tinanong ni Ayaka kung paano nila matatalo ang hukbo ng mga demon gayong wala naman silang lakas o kapangyarihan upang makipaglaban. Sumagot si Vicious at sinabi na wag silang mag-alala dahil nagtataglay silang lahat ng kani-kanilang mga kapangyarihan. Upang paniwalain ang mga ito sa kanyang mga sinabi ay naglabas ang mga kawal ng isang bihag na tao at isang halimaw na asong lobo. Pinakawalan ng mga kawal ang asong lobo at kinain ng buhay ang kawawang tao. Nagulat ang lahat sa kanilang mga nakita. Sunod nun ay naglabas ng isang malaking fireball si Vicious at pinatay niya ang halimaw na lobo. Napahiyaw na lang ang isang babae sa kanyang mga nakita. Dahil sa kanilang nasaksihan ay napagtanto na nilang lahat na sila nga ay nasa ibang mundo. Matapos nun ay tinawag ni Vicious ang lahat upang malaman kung anong lakas ang meron sila. Isa-isa nilang itinapat ang kanilang mga palad sa isang bola. Ang ilaw ng bola na yun ang nagsasabi kung saang uri ng class sila nabibilang. Laking tuwa ng mayabang na si Oyamada nang purihin siya ni Vicious dahil sa ganda ng naging liwanag ng bola. Sunod naman ay si Tokuta. Biglang nawasak ang bola nang itapat niya dito ang kanyang kamay. Napapalagpak na lang si Vicious dahil doon. Itinanong ni Tokuta kung ano ang ibig sabihin nun. Sinabi ni Vicious na siya ay isang S-class type na hero. Sumunod sa kanya si Ayaka. Gaya niya ay nawasak din ang bola kaya't nangangahulugan ito na isa rin siyang S-class type na hero. Ang mga sumunod sa kanila ay mga A-rank type na hero kaya't labis ang naging tuwa ni Vicious dahil ito raw ang pinakamagandang resulta ng summoning na kanyang isinagawa. Matapos nun ay si Mimori na ang sumunod. Itinapat niya ang kanyang kamay sa bola ngunit bahagya lamang itong nag-ilaw. Itinanong ni Mimori kung anong type ng class meron siya ngunit binaliwala lang siya ni Vicious.
Dahil doon ay nalungkot si Mimori. Naisip niya na maging mismo sa ibang mundo ay hindi pa rin siya ganoon ka-espesyal kumpara sa iba. Ang sumunod naman sa kanya na si Yosa ay pinalakpakan din ni Vicious dahil sa ganda ng naging resulta nito. Matapos noon ay itinuro na sa kanila ni Vicious kung paano tingnan ang kanilang stats. Gaya ng inaasahan ay sobrang baba ng stats ni Mimori. Nakalagay rin sa kanyang screen na siya ay isa lamang E-rank na class. Tiningnan niya ang kanyang unique skills at nakalagay doon ang mga salitang inflict status ailments. Sinabi ni Vicious na ang ilan sa kanila ay mayroon ng unique skill habang ang iba naman ay lilito na lamang paglipas ng tamang oras. Habang nagsasalita ay iritang-irite naman sa kanya si Oyamada. Sinubukan siyang patigilan ng kanyang teacher ngunit binaliwala niya ito. Matapos makita ang kani-kanilang status ay tinawag ni Vicious si Mimori para isagawa ang isang ritual. Nagulat si Mimori nang tawagin siya ni Vicious. Hindi kaagad sumunod si Mimori kaya't itinulak siya ng isang kawal. Sinabi ni Vicious na siya ang pinakamahina sa kanilang lahat kaya't siya ang nararapat para sa isang ritual. Ayon din sa kanya ay nagdulot ng maraming problema sa kanila ang mga naging E-rank na hero kaya't mabilis nila itong pinapatay. Pero dahil sa maraming lumitaw na S-class type na hero sa kanilang grupo ay bibigyan nila ng pag-asa si Mimori na mabuhay sa pamamagitan ng pagdala nila rito sa isang malayong dungeon na pinamumuhayan ng iba't ibang mga halimaw. Kung makakaligtas siya sa dungeon na yun ay malaya na din siyang makakapamuhay sa mundong yun ngunit kung hindi naman ay iyon na din ang katapusan ng kanyang buhay. Sinubukang magpaliwanag ni Mimori. Sinabi niya na kaya niya maging malakas ngunit sinabi ni Vicious na kahit magpalakas pa siya ay wala ring saysay dahil sa liit ng kanyang stats. Muling umalma si Mimori at sinabi kay Vicious na hindi naman niya kagustuhan na mapunta sa lugar na yun kaya't bakit itatapon na lamang siya na parang isang basura. Biglang sumingit sa usapan si Kirihara at sinabi na masyado nang mahaba ang kanilang pag-uusap at pagod na rin ang mga babae kaya't kung maaari ay umpisahan na nila ang ritual. Sinangayunan yun ng karamihan kaya't napaluhod na lamang si Mimori. Nilapitan siya ni Yasuo at hinawakan sa balikat. Naalala niya na tinulungan niya ito noong mga oras na binubuli rin ito ng kanyang mga kaklase. Akala niya ay concern sa kanya ito ngunit bigla siya nitong sinigawan at sinabihan na dapat ang mga mababang uri na katulad niya ay marunong gumalang sa mga katulad niyang nakakataas. Tumayo si Mimori na tila ba wala nang natitirang pag-asa sa kanya habang isinasagawa ang ritual. Binigyan siya ni Vicious ng isang maliit na leather bag na naglalaman ng mga unique na item. Sinabi niya na maaari niyang gamitan ng mahika ang bag na ito upang ito ay mapaganya. Sinubukang pigilan ni Ayaka si Vicious at makiusap dito na itigil ang kanilang ginagawa ngunit bigla siyang sinuntok sa tiyan ni Vicious upang tumigil na ito sa pagsasalita. Matapos nun ay nilait ni Vicious si Mimori at sinabi sa kanyang mga kasama na pagmasdan nila ang isang mahina at walang pakinabang na nilalang na katulad ni Mimori. Hindi nakapagtimpi si Mimori kaya't ginamitan niya ng paralyzed spell si Vicious ngunit mabilis lang niya itong nasangga. Ayon kay Vicious ay hindi siya tinatabla ng anumang uri ng ailment spell dahil sa barrier na nakaharang sa kanyang katawan. Wala nang nagawa si Mimori na pigilan pa ang ritual. Habang nagre-ritual ay tinitingnan lang siya ng kanyang mga kaklase. Sa halip na maawa sila dito ay hinamak pa nila ito at pinagtawanan. Napayuko na lang si Mimori at napaiyak dahil sa mga nangyayari. Naalala niya bigla ang isang bata na dumadamay sa kanya tuwing siya ay sinasaktan ng kanyang ama-amahan. Laging sinasabi sa kanya nito na huwag siyang iiyak at dapat ay ipakita niya kung anong abilidad ang mayroon siya. Itinaas ni Mimori ang kanyang ulo at isinumpa si Vicious. Ninitian lang siya nito. Bago siya maglaho ay sinabi niya rito na ihanda nito ang kanyang sarili kapag nagawa nitong makasurvive at makalabas sa dungeon. Matapos ang ritual ay napunta si Mimori sa isang madilim na lugar na tinatawag na Ruins of Disposal. Pinailaw niya ang leather bag na kanyang hawak at pinagmasdan ang lugar. Nagulat siya nang makawapak siya ng isang bungo. Maya-maya ay may naamoy siyang kakaiba na nagpapahiwatig na may nilalang na malapit sa kanya. Bigla siyang inatake ng isang halimaw na minutor mula sa likuran ngunit naiwasan niya ito. Dahil doon ay mabilis siyang nagtatakbo. Halo-halong emosyon ang naiisip niya habang tinatakbuhan niya ang halimaw. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o matatakot. Sa kasamaang palad ay nadapa siya dahil napatid siya sa isang maliit na bato. Hindi niya alam ang kanyang gagawin dahil wala naman siyang hawak na sandata laban sa halimaw. Sinugod na siya ng halimaw kaya't itinaas niya ang kanyang kamay at sinubukang gumamit ng spell na paralyze. Biglang naparalasado ang halimaw. Laking gulat niya dahil gumana ang unique skill niya dito. Matapos nun ay mabilis na ulit siyang nagtatakbo habang naguguluhan kung totoo bang gumana ang kanyang spell sa halimaw. Huminto siya upang magpahinga ngunit isang halimaw na naman ang lumapit sa kanya.
Muli siyang natakot at hindi na naman alam ang gagawin. Sinabi niya sa kanyang sarili na ayaw pa niyang mamatay kaya muli niyang itinaas ang kanyang kamay at gumamit ng paralyze. Huminto ulit ang halimaw at naparalisado. Dahil doon ay napagtanto niya na gumagana talaga ang kanyang unique skill sa mundo na yon. Bigla siyang nakaramdam ng fog god kaya tiningnan niya ang kanyang stats at dito ay lumitaw na paubos na pala ang kanyang mana. Muli niyang ginamitan ng spell ang halimaw sa pamamagitan naman ng poison. Dahil doon ay unti-unti nang nagdugo ang katawan nito. Palagay na sana ang kanyang loob nang biglang may isang ingay ang narinig niya mula sa kanyang likuran. Nakita niya na papalapit ulit sa kanya ang halimaw na Minotaur. Napagtanto niya na nakasurvive na ito sa pagiging paralisado. Sa pagkakataon na yun ay buong tapang na siyang hinarap ni Mimori. Inalala niya lahat ng mga nanlait at ng maliit sa kanya. Ang kanyang mga kaklase lalong-lalo na si Vicious. Maging ang pananakit sa kanya ng kanyang ama-amahan. Hindi na siya papayag na alipustahin muli ng kahit na sino man at buong kumpiyansa niyang haharapin ang pagsubok sa loob ng dungeon at dito ko na muna tatapusin ang unang kabanata mga kapogi. Kita-kits ulit tayo sa mga susunod pa.